Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay nga napakabuti ng ating Diyos at tayo nagkaroon muli ng panibagong pagkakataong pag-aralan ng kanyang salita. At sa araw na ito tayo po ay nasa ikatatlong aklat na ng lumang tipan at ito po ay tinawag na Leviticus. At ito po ay ating mapag-aaralan, no? Ang mga anak ng Diyos o ang bayan ng Diyos, ng mga Israelita, kung saan sila po ay nasa ibaba or nasa paanan ng bundok Sinai, no? At dito po ay ating mapag-aaralan ng iba't ibang uri ng handog o pagkakaloob. Ayan. Sa aklat po ng Leviticus ay ating mapag-aaralan din, no, ang glory ng Panginoon or ang kanyang banal na presensya, kung saan ito po ay nanahan sa tabernakulong ginawa ni na Moises ayon sa instruction ng Panginoon. At dito po ay ating mapagninilay-nilayan ang salita ng Diyos sa aklat ng Leviticus. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong pagkakataong ipinagkaloob niyo sa amin upang aming mapagnilay-nilayan ng inyong salita. Samahan niyo po kami, Lord. Tama niyo po ang aming mga maling pananaw at turuan niyo kami, Lord, upang sa aming paglalakbay tungo sa buhay na mas malapit sa iyo, Lord, ay mas makilala ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Ikaw ang maluguran, maparangalan, sa Espiritu at katotohanan, sa dakilang pangalan ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Verse 1, tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa tuldang tipanan ay sinabi niya sa kanya, sabihin mo ito sa mga Israelita, kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa, o kambing. Sa verse 1 po, dito sinasabi na tinawag ni Yahweh si Moises. Again, sabi ko nga kanina, ang aklat po ng Leviticus ay nag-uumpisa kung saan nagtapos ang aklat ng Exodus, no? So, sa aklat ng Exodus, ating natapos ang aklat na ito kung saan ang mga Israelita o ang bayan ng Diyos ay nasa ibaba o nasa paanan ng bundok Sinai, no? At sa buong aklat po ng Leviticus, mananatili po ang mga Israelita o ang tinawag na bayan ng Diyos sa lugar na ito. Sinasabi rin po sa unang talata, no, na tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa tuldang tipanan ay sinabi niya. So, ibig sabihin, nakipag-usap ang Panginoon sa kanya sa tuldang tipanan, no? At matatandaan po natin dito sa Leviticus po kung saan ang unang talata ng aklat na ito ay makikita natin na natapos na nilang gawin, no, ang tabernakulo o yung tabernacle. At nabasa din po natin sa aklat ng Exodus yung itsura, no, yung kaanyuan ng tabernacle, kasi ito po ay dinescribe, no, kung paano ginawa, anong sukat, ano yung mga kagamitan, ano yung kulay, at ano yung anyo, no, from Exodus chapter 35 to 40. Yan. Dito po makikita natin, no, yung presence ng Diyos, yung presensya ng Panginoon, nananahan ito sa tabernakulo, no, kung saan yun ay ginawa ni na Moises at ng buong bayan ng Israel. Ito naman po ay mayroong kaugnayan, no, dun sa sinasabi naman sa New Testament sa aklat po ng Juan, Kabanata 1, talatang 14. At sinasabi nga po dito sa John 1:14, and the Word became flesh and took up residence among us. We observe His glory, the glory as the one and only Son from the Father, full of grace and truth. So, dito po makikita natin yung link, no, yung sa pagitan ng tabernacle of meeting, no, doon sa incarnated Jesus Christ, no, yung the Word became flesh and dwelt
tabernacled among us. So, yung tabernacle of meeting po, nagsisimbolize siya sa presensya ng Panginoon sa kanyang mga anak, no? Sa talatang pangalawa po, makikita natin, no, yung instruction patungkol sa kanilang handog, no? Or kung ano yung kailangan nilang ihandog at ano yung gagawin sa handog. Sabi po sa verse 2, sabihin mo ito sa mga Israelita, kung maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa o kambing. May tatlo pong mahalagang bahagi, no, ang paghahandog, no? Una, yung covenant sa utos, no? Pangalawa, ang kanilang pakikipagkasundo doon sa kautusan, no, na kailangan nilang sundin. Ang pangalawa naman, yung kanilang sakripisyo o yung kanilang ihahandog. At ang pangatlo naman ay ang pagpili, no, ang desisyon kung ano yung nais mo, blessing ba o hatol. Yan, curse or blessing. Kung mapapansin po natin sa ikadalawang talata po ng aklat ng Leviticus, dito po ay mapapansin natin yung voluntary offering. Kaya nga sabi dito, kung maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa or kambing. So dito po makikita natin, hindi siya compulsory, kundi ito ay voluntarily na paghahandog. Balit, kahit ito ay voluntarily, meron tayong kailangang sundin, no? Yung sundin natin kung ano yung pamantayan at kung ano yung gusto ng ating hahandugan. Yun na yung ating Panginoon. Maraming way ng paghahandog at marami din tayong nais ihandog. Pero when it comes to offering sacrifices to the Lord, it's not about us, but it's all about Jesus, or it's all about the Lord. Kaya naman, may pamantayan ng Diyos kung ano yung i-offer sa Kanya at yun lang yung tatanggapin niya, no? Kaya naman, dito makikita po talaga natin na sa ating pagbibigay, hindi dapat yun sa terms natin. Hindi dapat yun sa kung ano yung gusto natin, kundi dapat kung ano yung nais ng ating hahandugan. At yan po, yung instruction na binigay ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. Makikita po natin na yung mga hayop na nire-required ng Panginoon bilang handog, kagaya ng baka, tupa o kambing, ito yung mga mahahalagang hayop na kanilang ginagamit sa kanilang pamumuhay. Ito yung mga hayop kung saan kumukuha sila ng gatas, kumukuha sila ng pagkain, ng karne, at kumukuha din sila ng pambalot sa kanilang katawan, yung mga balahibo nito. So, ibig sabihin, yung kung mag-aalay ka ng mga handog sa Panginoon, dapat ito yung mahalaga din sa'yo. Hindi yung maghuli ka ng mga wild animals na hindi mo naman sila inalagaan, walang attachment sa'yo, no? So, dito makikita po natin, bakit pala baka, tupa o kambing? Kasi ito, yung mga inaalagaan mo, pinagkukunan mo, ito yung mahalaga sa'yo, at ito din, yung alaga mo kung saan ay may, may halaga sa'yo, and at the same time, ito yung may attachment sa'yo. So, ganun katindi yung nais ng Diyos. Kaya, nakakatuwang isipin na po na akala lang natin simpleng binigay lang ng Panginoon yung pangalan ng mga hayop na pwedeng ihandog sa Kanya. But the truth, God is asking something that costs from us, no? Yun yung, may halaga sa atin. Yun yung nais ng Diyos na ialay natin sa Kanya. Verse 3,
Kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangan ito'y lalaki at walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng tuldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Ang ganda po ng sinabi niya dito, no? Sabi niya, dun sa ihahandog mo, ang sabi niya dito, dadalhin niya ito sa may pintuan ng tuldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Imagine po natin, kung tayo ay mag-o-offer, hindi pwedeng ibang tao yung magdadala, kundi tayo mismo yung magdadala sa pintuan ng tuldang tipanan. At dito din, merong requirements, no? Kailangan lalaki. Lalaki yung animals, no, na i-offer. Bakit? Kasi yung lalaki po, nagsisimbolize siya ng kalakasan. So, malakas, no? And, sa kanilang kapanahunan, dito po talaga ang mga lalaki noon ay mayroong mas mabigat or mas malaking halaga or mas valuable. Yan. Sinasabi rin po dito na dapat walang kapansanan, no, yung kanilang ihahandog. Hindi tumatanggap ang Diyos ng handog na mayroong kapansanan, depekto, may kapulaan, kasiraan, ayan. And sa kanilang kapanahunan po, bago pa yan ihandog, ang pari, no, ng mga Israel ay siya yung magsusuri sa hayop na dadalhin, no, na ihahandog. Tinitingnan po ito kung meron ba itong kapansanan, at kung meron itong kapansanan, hindi po nila ito inihahandog. Ayan. Dito po, pinapakita po na dito sa way ng paghahandog na ito, yung pamantayan, no? Kung paano magkakaroon ng atonement, no, para sa mga kasalanan. Mayroong paano malilinis or paano mababayaran, mahuhugasan yung kasalanan, no, sa pamamagitan ng sacrifice. Sabi, kailangan yung sakripisyo, yung handog ay perfect, no? Walang kapansanan, dapat ito ay lalaki, dapat ito ay panganay, no? So, dito makikita po natin, no, na merong standard pagdating sa paghahandog sa Panginoon. Kaya, yung way ng paghahandog na hinihingi ng Panginoon, no, sa kanyang bayan noon ay may perpektong pagkakahalintulad sa kung paano niya inialay ang kanyang anak para sa katubusan ng kasalanan natin, no? Makikita po natin na panganay, si Jesus Christ, lalaki, no? Walang kapansanan. So, walang kapansanan sa hayop. Pagdating kay Jesus Christ, walang kasalanan, walang bahid dungis. Kaya naman, we call Jesus as a perfect sacrifice. So, dito po, sa mga unang talata ng Leviticus ay makikita natin yung unang handog ay ang handog na susunugin, no? At sinasabi na ito ay kailangang personal na handog, no, para sa Panginoon. Sa unang handog po na ni-require ng Panginoon, kung saan yun yung burnt offering, ay ito po ay hindi compulsory, but it's voluntary. Pero, kinakailangan po ito ay buhat sa ating puso, no? Dahil voluntarily siya, dapat ito yung handog na galing sa puso. Yung buong puso mong ibinigay, malaya mong ibinigay sa Kanya. So, dito po makikita natin, hindi ibig sabihin sinabi natin na malayang ibibigay sa Panginoon yung kaloob, kundi yung kusang loob mo is yung dapat yung easy lang sa'yo, walang halaga sa'yo, or kung ano yung magaan sa'yo, no? Kundi makikita po natin sa kabila ng ito ay voluntarily, dapat susunod pa rin tayo doon sa pamantayan ng Panginoon, no? Kaya maling-mali yung kaisipan ngayon ng tao na, ay, ang sabi kasi ng Bible ibigay mo kung ano yung nais lang ng puso mo, kung ano yung masaya ka sa pagbibigay lang. Kalimitan ng ginagawa ng iba is ibinibigay lang nila kung ano yung sobra sa kanila, kung ano yung hindi nila kailangan, no? Excess dun sa kanilang
iniipon, no? Hindi po yun yung nais ng Panginoon. Ang nais ni Lord, though, kailangan is yung hindi mabigat sa loob, hindi masama yung loob mo. Pero dapat ay nandun ka pa rin doon sa standard na hinihingi ng Diyos. And that's the true kinds of worship. O yung sinasabi nating offering, yung sacrificial worship. Dito rin makikita natin, no, sabi niya doon sa verse 3, no, dadalhin sa pintuan ng tuldang tipanan. Ibig sabihin, hindi rin siya basta-basta lang na ihahandog mo kung saan mo gusto, kung isunugin mo sa tahanan mo, sunugin mo kung saan ka komportable. Hindi merong nilagay ang Diyos na lugar kung saan mo idadala ang iyong handog. So again, makikita po natin, ang unang handog is yung burnt sacrifice, no? Yung handog na susunugin. Ito yung pinaka-common, no? Lagi nating naririnig. At kaya naman, ito yung unang uri ng handog na itinala dito sa aklat ng Leviticus. Verse 4, sabi po dito, ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at ito'y tatanggapin bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Ang pagpatong po ng kamay, no, ng nagkasala doon sa ihahandog ay malinaw na naglalarawan sa pagpasa ng kasalanan ng tao doon sa hayop na ihahandog. So, bukod po sa pagpasa ng kasalanan ng taong mag-aalay ng handog doon sa kanyang ihahandog, ito rin ay nagsisimbolo ng pagkilala sa kanyang kasalanan, no? Kaya nga niya ipapatong yung kanyang kamay doon sa sakripisyo, no? Sa alay na isasakripisyo, no? Kasi naniniwala siya na siya yung makasalanan, na siya yung nagkasala, at yung kasalanan na yun ay matutubos, no, sa pamamagitan ng kamatayan ng handog niya na susunugin. So, ganun din yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano po, sa lahat ng kumilala sa Kanya, yung effect, no, ng kamatayan ng Panginoon ay mapapa sa taong nagkasala na kumilala na siya may kasalanan. Kasi, paano mo maaangkin ang kalinisan, ang katubusan, ang pagpapatawad kung hindi mo inaamin na ikay nagkasala? So, yan po yung malinaw na ilustrasyon o larawan, no, ng pagpatong ng kamay o ang kahulugan nito. Sa Old Testament po ay ginamit yung word na atonement, no? O cover, o to cover, ano po? Yung idea ng atonement sa Old Testament ay yung matakpan, no? Ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng handog. At yung word na atonement po ay na banggit ng mahigit 50 ulit dito sa book ng Leviticus. Malaki yung pagkakaiba ng atonement, no, sa panahon ng Old Testament, kung saan ang kasalanan ng tao ay nahuhugasan o nakukover dahil sa kanyang ginawang paghahandog, no? So, ang basihan sa Old Testament is yung ginawa ng taong pag-alay, no? Yung ginawa ng taong na magdala ng handog na susunugin para sa kanyang kasalanan. Samantala, sa New Testament po, yung atonement ay actually ay nahati siya sa 3 salita na pinagsama-sama at one meant. Kumbaga, one and for all. At ito ay once and for all. At ito ay nagawa ng ating Panginoong Hesus. So, yung atonement po sa New Testament ay nangyayari hindi dahil sa ginawa ng tao, kundi dahil sa ginawa ni Hesus sa kanyang anak. So again, makikita po natin sa Old Testament is yung act ng tao, yung gawa ng tao, samantala
dito sa New Testament ay yung ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya nga, hindi tayo maliligtas by works, no? But by faith or by grace of the Lord through faith. Ang burnt offering po ay isang larawan ng buong pusong pagsuko o yung tinatawag nating total surrender, no, sa Panginoon. Kaya nga kapag sinunog, no, as in wala siya talagang matitira. So wala kang i-reserve sa sarili mo, wala kang itatago, wala kang i-hold. Ayan. Verse 5, sabi po dito, pagkatapos papatayin niya ito sa harapan ko at ang dugo ibubuhos ng mga paring mula sa angka ni Aaron sa palibot ng altar sa may pintuan ng tuldang tipanan. Babalatan niya ang hayop sa kakatayin. Ang mga pari na may maglalagay ng baga sa altar at iaayos sa ibabaw nito ang kahoy na panggatong. Ihanay nila ng maayos sa ibabaw ng apoy ang mga pira-pirasong karne kasama ang ulo at taba. Ngunit dapat muna nilang hugasan ang lamang loob at ang mga paa bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ng ito ay sama-samang susunugin bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. So nakikita natin, no, ang papatay doon sa handog ay yung tao din na nagdala ng handog. So dito makikita natin, no, kailangan yung handog ay mamatay, no? Kailangan talagang mamatay, yun yung talagang pinaka mahalaga. So makikita po natin dito, no, though ikaw yung nagdala ng handog at ikaw yung magpapatay, no, dun sa handog, kailangan nandun yung priest, no? Hindi siya pwedeng dalhin doon sa harap ng or sa pinto ng tolda na patay na. So kailangan buhay tapos doon siya papatayin. So ano naman ang rule ng priest? Sila yung gagawa ng mas mabigat na gawain kagaya ng pagbalat, no? Babalatan nila yung hayop, no? At sinasabi pa nga po dito na gagawin nila ito in the presence of the Lord or sa harapan ng Panginoon. Kaya nga naman talaga po, sabi nga dito sa Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, tandaan natin lahat ng ating ginagawa, no, dapat ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi para sa tao, hindi para ipakita lang na nagsisi ka, hindi para ipakita lang na nag-alay ka, hindi para ipakita lang na may dinala ka, no? Kailangan ay nakasentro yung ating ginagawa para sa Panginoon, sa Kanyang glory. At dito po mapapansin din natin yung sinabi niya na yung dugo, no? Yung dugo ay ibubuhos, no? Sa English, sprinkled, no? Sa altar. Ayan. So, napakahalaga ng dugo, no? Yung dugo talaga na dito makikita natin na bukod sa kailangan siyang mamatay, kailangan dumanak ang dugo, 'di ba? At makikita natin na marami, ihihiwala yung ulo, yung taba, yung laman. So, yan talaga po, marami pa siya siguro, marami tayong makikitang iba't ibang kahulugan nito. At yun ay mababasa natin sa ating pagpapatuloy na pag-aaral ng kanyang salita. At dito po, sinabi niya sa verse 9, ngunit dapat muna nilang hugasan ang lamang loob at ang mga paan bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ng ito ay sama-samang susunugin bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Kasi talaga po, kagaya na sinabi ko kanina, pag sinabi natin susunugin, no, walang ititira, parang sa atin, kapag nagsisi ka na, pag umamin ka na, pour it out, no? Huwag mo nang itago pa, huwag ka nang mag-hold back ng mga kasalanan. Ayan. So, ganun yung nais ng Panginoon, ang way ng ating pag-offer sa Kanya. Verse 10 to 13. Sabi dito, kung tupa o kambing ang ihahandog, kailangan ito'y lalaki rin at walang kapintasan. Papatayin ito nang naghahandog sa harapan ni Yahweh at gawing hilaga ng altar at ang dugo ibubuhos ng mga pari sa paligid ng altar. Katayin niya ito at ihahanay ng pari sa ibabaw ng apoy sa altar ang mga piraso ng karne kasama ang ulo
taba. Ang laman loob at ang mga paa ay dapat munang hugasan bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ng susunugin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. So makikita po natin halos pareho yung procedure, no? Yung ginagawa. Ang pagkakaiba lang nila dito po sa goat ay hindi na siya kailangang balatan, no? Hindi kagaya dun sa bull. Yung bull kasi kailangan balatan siya. Yan. Mapapansin natin na hindi inulit yung salita na ipapatong yung kamay, no? Pero hindi ibig sabihin, hindi na nila gagawin. Maari na understood na yon, na yun yung ibig sabihin. So again, makikita din natin talaga na nire-required ni Lord na bago yan ihandog sa kanya din, bago sunugin, kailangan siyang hugasan. Kasi talagang si Lord talaga, He is a holy God, no? So talagang ayaw niya ng marumi. Yan. So napansin din po natin dito, no, yung sweet aroma. Sabi niya para maging mabangong samyo. Kasi may mga offering talaga na hindi ganun kaganda yung tanggap ni Lord, no? Kasi nakadepende yan kung nasunod mo ba yung pamantayan ng Diyos doon sa pag-alay mo ng handog para sa kasalanan. O baka naman kasi ginagawa mo lang yan for the sake of the audience, no? Sa mga nakakakita. So, kailangan maging maingat po tayo, no? The way natin ginagawa yung repentance, yung pagsisisi. Kasi, useless yung ginagawa natin kung hindi talaga yan yung pamantayan ng Diyos na, yun yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya makikita po natin dito, sinasabi niya na sa huli na magiging mabangong samyo sa akin. Kasi nga, yung magiging mabangong samyo sa Panginoon is kung sinunod mo yung pamantayan niya, no? Yung kanyang alituntunin. Ganon din naman sa atin, hindi ibig sabihin na nag-offer tayo, hindi ibig sabihin na nagsisi tayo, is okay na yon, no? It depends on how we do it, no? Dapat tayo, pag ginagawa natin yon, dun pa rin tayo papasok sa pamantayan ng Diyos, hindi sa pamantayan natin. So again, makikita natin ito yung way, no, ng paglilinis ng kasalanan sa Old Testament, no? At napakalaki ng pagkakaiba nito pagdating doon sa sacrifice ng New Testament, dahil ang inoffer dito is ang ating Panginoong Jesus. Okay, sa verse 14 to 17, sabi po dito, kung ibon ang handog na susunugin, ang dadalhin niya ay bato-bato o kalapati. Ibibigay niya ito sa pari upang dalhin sa altar. Pipilipitin ng pari ang liig ng ibon at ang dugoy patutuluin sa paligid ng altar. Aalisin niya ang balahibot, bituka ng ibon at ihahagi sa tapunan ng abo sa gawing silangan ng altar. Bibiyakin niya ang katawan nito, ngunit hindi pang paghihiwalay layin. Pagkatapos susunugin niya ito sa altar bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. So again, mayroong pagkakahalintulad ng alituntunin or ng procedure, pero meron ding pagkakaiba. Like for example, yung mga una is yung nag-alay yung papatay, pero dito yung pari. Ano po? At makikita rin po natin dito, pinangalanan yung ibon, yung turtle doves and pigeons lang. Ano po, hindi pwedeng lahat ng ibon, no? Meron lang siyang specific na ibon na nire-require din yung bato-bato o kalapati. Mapapansin po natin na may iba't ibang kaloob. Merong baka, tupa, kambing, o may mga ibon, no? Ano ba yung pagkakaiba nito? Ito ba ay sa laki ng kasalanan ng tao? No, ito po ay nakabase sa estado ng kanilang pamumuhay. Kaya yan po ay mapag-aaralan natin sa mga susunod na kabanata. Very exciting po yan kasi dito natin makikita na yung mga mayayaman, hindi sila dapat mag-alay lang ng ibon, no? Kasi hindi naman sa laki ng kasalanan yung usapin, ano po, kundi sa estado ng kanilang pamumuhay. Ganun ka-fair si Lord, no? So, dito makikita natin na binigyan niya ng pagkakataon ng lahat. Kaya walang pwedeng makapangatwiran na, ay, wala kasi akong i-offer Kasi God also provide, no, ng mga remedy
for us to para magawa din natin, no, yung mga gawain ito, no, yung sa kanila, I mean sa Old Testament, kung paano nila magagampanan yung kanilang tungkulin at obligasyon when it talks about sin, no. So sana po ay meron tayong natutunan sa unang kabanata ng aklat ng Leviticus at atin po itong hihimay-himayin pa, no, sa biyaya ng Panginoon sa ating pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral ng kanyang salita. Kaya muli po, maraming salamat and God bless us all.